Suma sa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Suma sa puso. Tony, ako si Lorena, 50 anyos at kasalukuyang nakatira sa Maynila. Minsan kong nadaanan ang programa ninyo sa social media at agad akong nahumaling kahit isang kwento pa lang ang napapakinggan ko noon. At nang malaman ko na maaaring magpadala ng liham sa iyo, hindi na ako nagdalawang isip na magsulat at ibahagi rin ang kwento ko. Tony, lumaki ako sa pamilyang nakaluluwag sa buhay. May dugo kaming banyaga, pero hindi ko na sasabihin kung taga saan ang aming angkan. Parehong negosyante ang aking mga magulang. At ako naman ang panganay sa 3 magkakapatid. Galing sa dugot pawis ni na mama at papa ang lahat ng tinatamasa ng pamilya namin. Kaya ganoon na lang kahalaga sa kanila ang mga taong papasok sa aming mga buhay, lalo na sa aming magkakapatid. Taong 2000 noon, bagong milenyo, at unti-unti nang umiiral ang modernong pamumuhay. Pero kahit ganun, nagawa pa rin ng mga magulang ko na ipagkasundo ako sa isang lalaki na galing sa isang marangyang pamilya. Mahalaga sa amin noon kung sino ang mapapangasawa, lalo na sa aming mga babae. Dahil kailangan daw mapangalagaan ang ipinundar at pinaghirapan ng kanya-kanya naming pamilya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sigurado ka? Kasi kanina ka patahimik eh. Maski nung kumakain tayo sa loob, hindi ka man lang nagsasalita. Magsasalita ka lang kapag tinatanong ka. Yun ba? Wala yun. Ayos lang talaga ako. Hindi ako naniniwala. Alam ko na katulad ko, nagulat ka rin sa naging desisyon ng mga magulang natin. Kaya lang Alfredo, alam mo namang pareho rin tayong walang magagawa kundi ang sumunod sa kanila. Pasensya ka na kung ganito yung nakikita mo sa akin. Hindi ko kasi alam kung paano tatanggapin lahat ng nangyayari. Sa bagay, sino ba naman ang gustong magpakasal sa isang taong hindi mo naman gusto, di ba? Pasensya ka na. Hindi ako yung babaeng nais mo sanang makasama habang buhay. Sino ka ba? Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Wala ka namang kasalanan eh. Hindi naman ikaw yung nagsabi na magpakasal tayo. Sila yung nagdesisyon nun. Tsaka pareho lang tayong para mga presong nakakulong at dinidiktahan ng mga magulang natin. Sa tingin mo, magiging miserable ang buhay mo sa akin? Ikaw, sa tingin mo magiging miserable ang buhay mo kapag tinuloy natin yung pagpapakasal? Sa tingin ko hindi. Kasi alam kong mabuti kang tao. Alam ko ano man ang mangyari, tatratuhin mo pa rin ako ng tama. Hindi man pag-ibig ang magiging unang pundasyon natin, pero magkaibigan naman tayong dalawa, di ba? Sa tingin ko mabuting umpisa na yon kahit paano para tumibay ang pagsasama natin. Ibig mo sabihin, pumapayag ka na magpakasal sa akin kahit na hindi mo naman ako mahal? Oo. Tulad nga ng sinabi ko kanina, mabuti kang tao, Alfredo. Busila kang puso mo.
At yung ganong klaseng lalaki ang gusto kong mapangasawa balang araw. Ngayong nandito ka na, magrereklamo pa ba ako? Ayaw mo ba talagang magpakasal sa akin? Magsabi ka sa akin ng totoo. Yung totoo? Lorena, ayoko. Hindi ko gustong magpakasal sa'yo. Hindi dahil alam kong hindi kita matututunang mahalin, kundi may mahal na kasi akong iba eh. Ha? May minamahal ka ng iba? Hmm. Sandali, may nobya ka na pala? Bakit hindi ko alam? Walang nakakaalam na meron na akong kasintahan dahil hindi pwede. Bakit hindi pwede? Wala. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Ay, sabihin mo na kasi sa akin. Nabanggit mo na eh. Hindi ako makakatulog nito hanggat hindi mo sinasabi ang dahilan. Bakit hindi pwedeng malaman ng lahat na meron ka ng kasintahan? Dahil ba sa mga pamilya natin? Dahil sa nalalapit nating kasal? Ano? Alfredo, kung natatakot ka na baka sabihin ko sa kanila ang totoo, huwag kang mag-alala. Mananatiling tikom ang bibig ko. Mapagkakatiwalaan mo ko. Kaya sabihin mo na. Bakit nga? Kasi Kasi ano? huwag ka magugulat sa sasabihin ko ah. At huwag mo sana akong husgahan. Bakit? Ano ba yun? Lorena, may karelasyon ako. Lalaki. Ha? Sandali. Ano ulit? Kilala mo si Victor, di ba? Oo, yung matalik mong kaibigan, yung parati mong... Siya! Siya yung... Totoo ba yung sinasabi mo? Sandali, kung magkarelasyon kayo, ibig mong sabihin, isa kang... Oo, Lorena. Lalaki ang gusto ko. Teka lang ha, teka, sandali. Kailan pa, Alfredo? Bakit hindi halata sa'yo? Siyempre, tinatago ko. Mula pagkabata, alam ko na sa sarili kong hindi babae ang gusto ko. Mas nakukuha na mga kalalakihan ng atensyon ko. Hanggang sa nakilala ko si Victor. Hindi ko alam kung bakit pero mabilis nahulog yung loob ko sa kanya eh. At sobrang nakahinga ako ng maluwag nang aminin niya na pareho lang pala kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Matagal na ba kayong dalawa? Nag-umpisa ang relasyon namin nung nasa kolehiyo pa lang kami. Well, kung bibilangin, halos 9 na taon na kami ni Victor. Hindi nahalata ng mga pamilya namin kasi sobrang malapit kami. Bakit tinatago ninyo? Sa tingin mo, sa ugali ni Papa, matatanggap niya yung kabaklaan ko? Matatanggap niya yung kilala niyang matalik kong kaibigan karelasyon ko na pala? Mapapatay niya ako kapag nalaman niya ang totoo. Grabe. Hindi ako makapaniwala na may ganyang klaseng lihim ka pala, Alfredo. Ang akala ko... Akala mo perpektong tao na ako? Bakit? Dahil galing ako sa may kayang pamilya. Edukado, matalino. Sa magandang kumpanya nagtatrabaho. Pantakip lang ang lahat ng yun sa totoong pagkatao ko, Lorena. Kaya pala ayaw mong matuloy ang kasal natin dahil dito. Hindi lang yun. Siyempre ayoko ring matali ka sa isang katulad kung sanay magbalat kayo. Ayokong pareho tayong manatili sa isang pagsasama na hindi naman natin ginusto. Makinig ka. Marami ka pang ibang makikitang lalaki na masigit sa akin. Kaya please, tulungan mo ako. Tulungan saan? Nakumbinsihin yung mga magulang natin na huwag nang ituloy ang kasal. Mas papakinggan ka ng mga magulang mo kaysa sa akin eh.
ayoko maging miserable ang mga buhay natin sa isa't isa balang araw. Kaya hanggat maaga pa, hanggat pwede pa, tapusin na natin to ngayon. Tony, ang totoo niyan, matagal ko nang kilala si Alfredo. Naging magkaibigan kami noong pareho pa lang kaming nasa kolehiyo. At mas lalo pang nagkalapit dahil magkakaibigan ng mga magulang namin. Si Alfredo ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko. Tama kayo nang narinig. Hindi pa man kami ipinagkakasundong magpakasal. Siya na ang lalaking nais kong makasama habang buhay. Kaya nung sinabi sa akin ng mga magulang ko na ipakakasal daw nila ako kay Alfredo, hindi na ako umalma. Dahil sa loob-loob ko, laking pasasalamat ko dahil siya ang pinili nila na maging kabiyak ko. Kaya ganoon na lang ang gulat ko sa inamin ni Alfredo. Kailanman hindi ko naisip na ang Alfredo na hinahangaan ng lahat ay kapwa niya lalaki pala ang ninanais. At kilala ko pa talaga ang taong gusto niya. Pero Tony, sa kabila ng mga nalaman ko, hindi pa rin nagbago ang tingin ko kay Alfredo. Ganon katindi ang pagkagusto ko sa kanya. Sa mga mata ko, siya pa rin ang taong matagal ko nang inaasam-asam na makasama. Kaya kahit pinakiusapan ako ni Alfredo na tulungan siyang itigil ang kasal, hindi ko ginawa. Naisip ko kasi noon, hawak ko na ang pagkakataon na mapangasawa ang pinapangarap kong lalaki. Kaya bakit ko papakakawalan? Bakit ko sasayangin? Sa huli nanahimik ako at pinagpatuloy pa rin ng aming mga magulang ang pag-aayos sa nalalapit naming pag-iisang dibdib ni Alfredo. Sigurado ka bang yun lang talagang gusto mong kainin? Pwede ka pa magdagdag kung gusto mo. Ako bahala. Naku, hindi na. Mabubusog na ako dun sa in-order ko. Tsaka hindi rin kasi ako pwedeng tumaba dahil sa susunod na linggo na yung unang sukat sa wedding gown ko. Oo nga pala, ano? Susukat ka na nga pala ng wedding gown. Bakit mo nga pala gustong makipagkita sa akin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Lorena. Nasabi sa akin ni Alfredo na alam mo na yung tungkol sa aming dalawa. Yung lihim na matagal na namin tinatago. Tama ka. Alam ko na nga. At itutuloy mo pa rin bang magpakasal sa kanya? Kahit nalaman mo na ang totoong pagkatao ni Alfredo? Oo. Bakit? Bakit mo pipiliin na pumasok sa isang pagsasama na alam mong ikaw ang dehado? Dahil kailangan. Dahil yun ang gusto ng mga magulang namin para sa aming dalawa. At alam ko na alam mong hindi madaling mabali ang desisyon ng mga magulang ni Alfredo. Lalo na ang papa niya. Pwede, Lorena. Kung pareho niyo lang ipipilit na ayaw niyong pakasalan ng isa't isa, wala rin naman sila magagawa kundi hayaan na lang kayo. Madaling sabihin para sa'yo dahil wala ka naman sa sitwasyon namin ni Alfredo. Hindi pamilya mo ang magagalit sa'yo. Hindi ikaw ang mahihirapan kapag nagkagulo ang lahat. Hindi ikaw ang maiipit kung ano ang pipiliin mo. Ang kaligayahan mo o ang gusto ng mga taong mahal mo. Pero hindi ka man lang ba naaawa sa sarili mo? Bakla mapapangasawa mo, Lorena. Siya na rin mismo nagsabi sa'yo na may mahal siyang iba. At ikaw yon. Oo, ako yun. Ako ang mahal na mapapangasawa mo. Kaya kung ayaw mo maging miserable ang buhay mo, ikaw na lang mismo ang umatras sa kasal niyong dalawa. Sige, sabihin na lang natin na ginawa ko yun. Umatras sa kasal. Tapos ano mangyayari? Magiging magkasama pa rin kayo ni Alfredo?
Hanggang kailan niyo itatago ang relasyon ninyong dalawa? Kami na magdidesisyon doon. Sa tingin mo ba, hindi mas magiging miserable ang buhay ni Alfredo kapag nalaman ng lahat ang tungkol sa inyo? Ang tungkol sa pagkatao niya? Kakayanin naming dalawa yun. Sigurado ka? Sigurado ka ba talaga na kakayanin ni Alfredo na malayo ang loob ng pamilya niya sa kanya? Victor, sa tingin ko, pareho naman nating kilala si Alfredo. Mahalaga ang pamilya niya sa kanya. Kaya nga siyang nagustuhan ng mga magulang ko na maging asawa ko dahil meron siyang pagpapahalaga sa pamilya. Sa tingin mo magagawa niya yun kapag natuloy ang kasal niyong dalawa? Kapag nakatali na siya sa'yo? Hindi, Lorena. Yan ang mas hindi niya kakayanin. Oo, wala nga makakaalam sa totoong pagkatao niya, pero magiging miserable siya dahil habang buhay na siyang hindi magiging malaya. Hindi rin naman siya magiging malaya kahit piliin kong umatras sa kasal namin. Ano sabi mo? Victor, masyado na yatang kinakain ng pag-ibig ang pag-iisip mo. Ilang ulit ko nang sinasabi na kahit umatras ako sa kasal, hindi pa rin kayo magiging malaya. At kung malaman ng lahat ang tungkol sa inyo, mapupuno ang mga buhay ninyo ng panghuhusga. Ang importante, nagmamahalan kaming dalawa. Bakit? Kaya bang bigyan ng sinasabi mong pagmamahal ng pamilya si Alfredo? At ngayon ilalaban mo sa akin ang pagiging babae mo? Oo. Hindi man akong mahal pero ako yung tama. Victor, hindi mo ba naisip na mananatiling buo at tahimik ang buhay ni Alfredo kapag naikasal siya sa akin? Kaya ko siyang bigyan ng pamilya, ng anak. Mapapanatili niya ang ganda ng samahan ng pamilya niya sa kanya. Pero malungkot siya. At sisiguruhin kong hindi yan mangyayari. Aalagaan at mamahalin ko si Alfredo tulad ng ginagawa mo para sa kanya. O baka mas mahigitan ko pa ang mga yon. Di ako makapaniwala na sarado rin pala ang isip mo. Ikaw ang sarado ang isip, Victor. Makasarili ka pa. Ano sabi mo? Ako? Makasarili? Oo! Isipin mo, hahayaan mong mawala ng pamilya si Alfredo nang dahil lang sa pag-ibig? Hahayaan mong mawala ang lahat sa kanya dahil lang sa ikaw ang pinili niya? Hindi ganun ang totoong pagmamahal, Victor. Dahil ang tunay na pag-ibig, nagpaparaya. Iniisip ang kapakanan ng taong minamahal niya. Hindi na baling ikaw ang masaktan at mahirapan. Huwag lang siya. Sandali nga, kanina ko pa napapansin eh. May nararamdaman ka ba kay Alfredo? Kaya ba gusto mo ring ituloy ang kasal ninyong dalawa dahil mahal mo siya? Yung totoo? Oo. Oo, mahal ko si Alfredo. Matagal na. At gusto ko siyang makasama habang buhay. Lakas din ang loob mong sabihin na makasarili ako, ganun ka rin pala. Nasa tama ang pagiging makasarili ko. Sa akin, patuloy na magiging tama ang buhay ni Alfredo. Ikaw ang mahal niya ngayon. Pero gagawin ko ang lahat para mapalitan kita sa puso niya. At kapag nangyari yun, pareho niyo akong pasasalamatan. Kaya kung ako sa'yo, Victor, pakawalan mo na lang si Alfredo. Hiwalayan mo na siya. Bitawan mo na siya. Dahil nandito naman ako eh. Handa kong saluhin siya. At hinding-hindi ko na siya papakawalan pa. Tony, natapos ang usapan namin yun ni Victor na hindi nakukuha ang pakay niya sa akin na umatras sa kasal namin ni Alfredo. Una, halos patapos na ang lahat ng kailangan naming gawin. Pangalawa, malaki-laki na rin ang nagagastos ng mga magulang namin sa kasal. At pangatlo, na siyang pinaka-importante sa lahat, mahal ko si Alfredo. Naisip ko na marahil sapat na mga dahilan na yun upang maisip nila na kahit ano ang kanilang gawin, matutuloy pa rin ang kasal. Tony, ilang linggo pagkatapos ng pag-uusap namin yon, malungkot na ibinalita sa akin ni Alfredo na lumipad na raw papuntang ibang bansa si Victor upang doon na magtrabaho. Dahil ako lang naman ang tanging nakakaalam ng kanilang lihim, ako ang tanging karamay ni Alfredo noong mga panahon na yun.
Nakita ko kung paano gumuho ang mundo niya dahil kasabay ng pag-alis ni Victor, tuluyan na rin nilang tinapos ang ilang taon nilang relasyon. Tony, nasaktan ako sa nakikita kong sakit at hirap kay Alfredo. Hindi ko lubos matanggap na ganoon niya kamahal si Victor. Nakaramdam ako ng takot na baka kahit ikasal na kaming dalawa, hindi ako kailanman magiging kabiyak ng kanyang puso. Dahil sa simula pa lang, hindi naman akong nagmamay-ari nito. Tony, natuloy pa rin ang pag-iisang dibdib namin ni Alfredo. At sa mga sumunod na taon ng pagsasama namin bilang mag-asawa, ibinigay ko ang lahat ng pagmamahal, atensyon at pag-aalaga sa kanya. Nagkaroon kami ng 2 supling at tinalikuran ko ang sarili kong karera upang maging butihing may bahay. Sa katunayan niyan, naramdaman ko naman na sinusubukan din niya akong mahalin. Ni minsan, hindi niya ako pinagtaasan ng boses. Noon pa man, malumanay na ang pakikitungo sa akin ni Alfredo. Kaya lang, hindi ko pa rin maramdaman na buo ang pagmamahal ng aking asawa. Oo, mahalaga ako sa kanya. Asawa at mahalagang miyembro ng pamilya ang turing niya sa akin. Pero tila may kulang pa rin. Pero kahit nakukulangan ako, pinagtiyagaan ko kung ano lang ang kayang ibigay sa akin noon ni Alfredo. Hindi na baling kaunting pagmamahal at pag-aalaga. Ang importante, meron siyang ipinaparamdam. Nasaan na kaya si Alfredo? Kapag mga ganitong oras naman, tumatawag na yun na pauwi na siya. Tawagan ko nga ulit. Ring lang ng ring. Hindi pa rin niya sinasagot. Alfredo, nasan ka na ba? Ay, nasaan na kaya siya? Mag-aalas 8 na ng gabi, wala pa rin siya. Ate, napaliguan ko na po si Maya. Kakain na po ba kayo? Maghahanda na ako. Mamaya na. Hinihintay ko pa kasi si Kuya Alfredo mo eh. Ako na lang ang mag-aasikaso sa kanya. Ay hala, wala pa po si Kuya? Oo, wala pa. Baka naipit sa traffic kaya hindi pa nakakauwi. Bakit naman po dati kahit maipit siya sa traffic, hindi naman siya umaabot ng ganitong oras? Naku, ate, hindi kaya... Oh, ano na naman ang iniisip mo dyan, Emma? Tigil-tigilan mo nga ako. Hindi tutulad ng kuya mo sa mga napapanood mo sa TV. Bakit hindi pa po umuuwi? Baka nga sa traffic. Doon ka na nga, maglinis ka na ng kung ano sa kusina. Umalis ka rito. Ginugulo mo ang isip ko eh. Sige po, ate. Subukan ko ngang tawagan ulit. Ay, wala talaga. Hindi niya sinasagot. Paano kaya to? Alam ko na. Yung sekretary na lang niya ang tatawagan ko. Baka nandun pa yun sa office nila. Teka, ano nga ulit number nun? Sinave ko yan dito sa phone ko eh. Ay, teka, ayun. Sabi na na-save ko eh. Ami. Sige, siya na lang ang tatawagan ko. Hello? Hello, Ami. Good evening. Si Lorena to, wife ni Sir Alfredo mo. Ay, Ma'am Lorena, good evening po. Busy ka ba? Pasensya ka na kung naistorbo kita ha. Ayos lang ho. Nandito pa naman ako sa office. May mga tinatawag
kakatapos lang. Bakit po pala kayo napatawag? Itatanong ko lang sana kung nandyan pa ang Sir Alfredo mo sa office. Si Sir Alfredo po? Ay, wala na po siya dito sa office. Umalis nga po ng maaga kanina eh. Ha? Kanina pa siya wala dyan? Opo, siguro mga bago mag alas 5, nagpaalam na po siyang umalis. May importante raw po siyang pupuntahan eh. Ganun ba? Oo, sige. Salamat, Ami, ha? You're welcome po, Ma'am Lorena. Mukhang alam ko na kung saan yun nagpunta. Sinasabi ko na nga ba? Masyado ko nang ginabi ng uwi ngayon, ah. Mag-aalas 11, no? Sira ba yung relo mo para hindi mo mapansin ang oras? Pasensya ka na, may pinuntahan lang ako. Alam kong may pinuntahan ka. Ang gusto kong malaman, saan? Ano ka ba, pwede bang bukas na lang natin yan pag-usapan? Medyo pagod na kasi ako eh. Bakit hindi mo masabi kung saan ka pumunta? May dapat ba akong malaman? O baka kailangan ko pang tignan ang cellphone mo para masagot ang tanong ko? Alfredo, tinatanong kita, sagutin mo. Saan ka nga nagpunta kanina para ngayong oras ka lang umuwi? Hinahanap ka ng mga bata kanina. Hindi ko sila masagot dahil maski ako hindi ko alam kung nasaan ka. Oo na, sasabihin ko na. Nakipagkita ako kay Victor. Sinasabi ko na nga ba eh. Kanina pa malakas ang kutob ko na siya ang kikitain mo dahil nalaman mong umuwi na siya sa Pilipinas. Ano ka ba, wala lang naman yun eh. Nagkita lang kami para magkamustahan. Kumustahan lang ba talaga ang ginawa niyo? Oo nga. Kahit tawagan mo pa siya. O yan, dahil mo dyan sa cellphone ko yung number niya. At talagang nagpalitan pa kayo ng numero, ha? Para ano? Para magka-phone pal na kayong dalawa? Lorena, pwede mo makinig ka muna sa akin, okay? Nagkita lang kami ni Victor para magkamustahan. Dating magkaibigan na matagal nang hindi nagkita, ganun lang. Nagkwentuhan lang kami ng mga buhay-buhay namin. Kinakamusta ka pa nga niya eh. Kung pwede raw, gusto niya makilala sina Maya at Paolo. Sigurado ka nagsasabi ka ng totoo, ha? Oo nga. 10 taon na kaming hiwalay ni Victor, di ba? May kanya-kanya na kaming buhay ngayon. At pareho naming ayaw na magulo ang lahat. Masaya na kami. Totoo bang masaya ka na? Basta nakita lang kami ni Victor bilang magkaibigan. Siguraduhin mo lang, Alfredo. Ayoko ngayon pa mabulgar ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Isang pagkakamali mo lang magbabago ang buhay nating lahat. Lalong-lalo na ng mga anak mo. Kaya kung ayaw mong masira ang 10 taong pinaghirapan natin, umayos ka, Alfredo. Tony, hindi naman ako ipinanganak kahapon upang hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagkikita nilang yun ni Victor. Kung talagang nagkita lang sila bilang kaibigan, bakit hindi siya sa akin nagsabi? Bakit hindi niya nagawang sagutin ang mga tawag ko habang magkasama sila? Si Victor ang unang minahal niya. At naghiwalay sila hindi dahil may nagloko, kundi wala silang magagawa kundi tapusin ang kanilang relasyon noon. Pero kahit na may takot akong nararamdaman, hinayaan ko na lang muna si Alfredo. May pagdududa man, pinanghawakan ko pa rin ang sinabi niya na magkaibigan na lang sila ni Victor. At naisip ko rin na hindi ko naman kailangang kabahan dahil wala naman silang nagawa noon. Mas lalo silang walang magagawa ngayon dahil ako na ang asawa ni Alfredo. Ako ang ina ng mga anak niya. Ibig sabihin, nasa akin ang lahat ng karapatan. At anuman ang mangyari, ako pa rin ang panalo. Tony, magmula nang bumalik si Victor, napansin ko na mas lalo ring dumalas ang pag-uwi ni Alfredo ng gabi sa bahay. At syempre, overtime sa trabaho ang palagi niyang idinadahilan.
Hindi ako gaano makaalma dahil baka nga naman nagsasabi siya ng totoo, lalo na't nabalitaan ko na nagkaroon sila ng isang mabigat na kliyente sa kumpanya. Kaya pagod silang lahat sa opisina. At sa tuwing naghihintay ako sa pag-uwi ni Alfredo, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Ayoko sanang palagi siyang salubungin ng galit dahil baka yun pa maging dahilan upang mas lalo pang mapalayo ang loob niya sa akin. Emma, kumuha ka nga muna ng malinis na basahan. Pupunasan ko lang tong cabinet ng kuya mo. Hoy, Emma. Ate? Ang daming kahon dito sa ilalim ng kama niyo ni kuya, oh. Mga kahon? Opo. Teka, kukunin ko po Sandali po Ito po. Teka, meron pa po Sandali. Mga 6 na kahon ate. Anong laman ito? Ngayon ko lang nakita ang mga yan Teka po pwede po buksan. Buksan ko na po Huh? Ay ate, kahon to ng cellphone oh. May bago po palang cellphone si Kuya Alfredo. Eto, teka, tignan ko po tong isa Kahon ng sapatos pang basketball. Ito namang isa. Ito, pamasok. Tapos, itong isa, ano to? Uy, relo. Aba, mahilig po pala kayo magbigay ng regalo kay kuya? Teka, kailan niya binili tong mga to? Ay, hindi po galing sa inyo to, ate? Nako, naglilihim si kuya Siyempre, mga mamahalin tong mga Tumigil to ka nga. Eh. Alam mo, mas mabuti pa kung kuhanan mo na lang ako ng malinis na basahan. Sige na. Opo, ate. Kanino galing ang mga to? Eto, may papel dito sa loob ng kahon ng relo. Hope you like it. Victor. Hindi ka talaga nagpapapigil, ano? Ate, ito na po yung malinis na basahan, oh. Salamat. Emma, gumawa ka muna ng merienda. Merienda po. Anong gagawin ko? Yung sandwich po? Oo, tapos magtimpla ka rin ng juice. Sige na, yun na muna ang gawin mo. Sige po, ate. Alam ko nakuha ko ang number ni Victor eh. Nasaan na ba yun? Hanapin ko nga. Eto, nahanap ko na. Mabuti at nagre-ring. Sagutin mo ang tawag ko, Victor. Sagutin mo. Hello? Victor, Yes, sino sila? si Lorena to. Asawa ni Alfredo. Naalala mo pa ba ako? Oo naman, ba't ka napatawag? Pwede ba tayong magkita? Mas gusto ko kasing mag-usap tayo ng personal. Magkita? Tayong dalawa? Oo. Pwede ka ba mamayang hapon? Sige, pwede ako. Mabuti naman. Ite-text ko na lang sa'yo kung saan tayo magkikita at anong oras mamayang hapon. Salamat. Bye. Ikaw, kumusta ka na? Mas lalo kang gumanda. Salamat. Ito, ayos lang. Masaya sa buhay may asawa. Mabuti naman kung ganun. Masaya rin ako para sa'yo. Talaga? Masaya ka para sa akin? Oo naman. Masaya ako para sa inyo ni Alfredo. Kung talagang galing sa puso mo yung kasiyahan mo para sa amin, pues, tigilan mo na ang asawa ko. Ha? Ano sinasabi mo? Pwede ba, Victor?
Huwag ka nang umarte dyan na para bang hindi mo alam ang sinasabi ko. Nakita ko lahat ng binibigay mo sa asawa ko. Ganun ka na ba kababa ngayon? Na dinadaan mo na sa mga material na bagay ang taong gusto mong makuha? Regalo ko mga yun kay Alfredo bilang kaibigan. Bilang kaibigan. Napakagalante mo naman kung ganon. Bagong cellphone, sapatos, relo, mga damit. Baka naman sa susunod bahay at lupa nang ibibigay mo sa asawa ko. At pagkatapos nun, anong sunod mong gagawin? Kukumbinsihin mo siyang iwan kami ng mga anak niya para sa'yo? Hindi ako ganong klaseng tao, Lorena. Kahit na mahal ko pa rin hanggang ngayon si Alfredo, hindi ko magagawang tanggalan ng ama ang mga anak niya. Ayun naman pala bakit pa na yung pakikipagkita mo sa kanya? Ang pagbibigay ng mga material na bagay kung wala kang binabalak na hindi maganda. Kasi kung matino kang lalaki at alam mong may asawa na yung tao, di ba tatantanan mo na siya? Magkaibigan lang kami ni Alfredo. Huwag mo akong niloloko, Victor. May nakaraan kayong dalawa. Minsan yun na rin minahal at pinaglaban ng isa't isa tapos sasabihin mo sa akin ngayon na magkaibigan lang kayo? Sinong niloloko mo? Bakit ayaw mong maniwala na magkaibigan lang kami? Bakit parang sa tono ng boses mo, natatakot ka na baka bumalik ang nararamdaman namin ni Alfredo sa isa't isa? Hindi ako natatakot. Kung hindi ka natatakot, hindi ka makikipagkita sa akin ngayon. Hindi mo ako sasabihan ng mga ganyan. Bakit ka nagkakaganyan, Lorena? Dahil ba sa loob ng 10 taon, hindi ka pa rin nagagawang mahalin ni Alfredo? Napakiramdam mo, pangatlo ka lang sa buhay niya? Pangatlo? Oo. Ikaw, ang mga anak niya, at ako. Ako pa rin ang laman ng puso niya. Tama? Na hanggang ngayon, nakikipagkompetensya ka pa rin sa akin. Hindi ka ganun nababahala noon. Pero dahil bumalik ako, bigla ka nataranta. Kasi alam mo na posibleng iwan ka nga ni Alfredo para sa akin. Sige lang. Mangarap ka ng gising pero hindi mangyayari ang sinasabi mo. Mahal ni Alfredo ang pamilya namin. Pero ikaw mismo, mahal ka ba niya? Huling beses ko nang sasabihin sa'yo to, Victor. Layuan mo ang asawa ko. Huwag mong sirain ang pamilyang matagal naming inalagaan at prinotektahan. Kaya tantanan mo na si Alfredo. O ako mismo ang gagawa ng paraan para gawin mo yun. Tony, parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko sa mga salitang binitiwan ni Victor. Nagagalit ako dahil kahit anong gawin kong pagtanggi, may katotohanan pa rin ang lahat ng mga sinabi niya. Sa loob ng 10 taon, pinilit kong maangkin ang buong puso ni Alfredo. Ngunit hindi ko pa rin nagawa. Hindi ko na rin kayang ipagkaila pa na may mga napapansin na ako sa asawa ko. Tulad ng pag-uwi niya ng sobrang gabi. Kapag tutunog ang cellphone niya, kailangan pa niyang lumayo para sagutin yon. Ni hindi na rin niya nilalapag sa kung saan-saan ang cellphone niya upang hindi ko mahawakan at matingnan ang laman nito. Tony, para na akong nababaliw noong mga panahon na yon. Akala ko maayos na ang lahat. Akala ko habang buhay nang mananahimik ang buhay namin ni Alfredo. Pero buong akala ko lang pala yun. Dahil sa muling pagbabalik ni Victor, mas lalo kong naramdaman na tila may umaagaw ng aking pwesto sa puso ni Alfredo. Tony, kahit na masakit, ipinagpatuloy ko pa rin ang pagiging mabuting asawa kay Alfredo.
Kahit na alam kong hindi naman niya ako mahal, mas lalo kong ipinaramdam sa kanya ang pagmamahal ko. Dinoble ko ang lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Itinigil ko ang pagtatanong kung nasaan siya at anong oras uuwi. Kung ano ang sabihin niyang dahilan, tinatanggap ko na lang. Sa tuwing wala siyang pasok, inaaya ko siyang lumabas na kaming dalawa ang magkasama. Nanatili akong tahimik kahit na alam kong nagkikita sina Alfredo at Victor. Hindi dahil sumusuko na ako, kundi kabaitan at pagmamahal ang gagawin kong panlaban. Naisip ko kasi na kung mararamdaman ni Alfredo kung gaano siya kaswerte sa akin, maiisip niyang kalimutan na ng tuluyan si Victor. Makukonsensya siya at babawi sa akin. Tony, ilang linggo ang lumipas. Biglang nanahimik ang buhay naming mag-asawa. Maaga na kung umuwi si Alfredo at kung ano ang sabihin ko sinusunod niya. Napansin ko ang mga simpleng pag-aasikaso niya sa akin paminsan-minsan. Bahagyang natuwa ang puso ko. Mukhang gumana ang ginawa kong pakikipag-usap kay Victor at pagbabago ng pakikitungo ko sa aking asawa. Anong ingay yun? Parang nanggagaling sa kusina. Baka si Emma naghahanda na ng agahan. Ay, makapunta na nga rin doon. Emma, may mainit na bang tubig? Magkakape lang sana akong... Alfredo? Magkakape ka lang? Oo sana. Teka, bakit ikaw ang naghahanda ng agahan? Si Emma nasaan? Pinag-day off ko muna. Nagdadrama kagabi. Nakikipag-cool off daw sa kanya yung boyfriend niya, kaya ayun. Sabi ko ngayon na siya mag-day off, total Sabado naman. Ang mga bata? Maagang sinundo ni Mama. Natutulog pa nga nung pinagising niya ibabalik na lang daw bukas ng hapon. Mukhang sobrang namiss yung mga apo niya hindi na rin kita ginising kasi sobrang sarap ng tulog mo Kaya yun naman kitang istorbohin. Upo ka na. Sige. Pinagtimpla na kita ng kape. Tikman mo nga kung sakto lang yung tamis. Sige. Masarap. Sakto lang sa akin yung tamis. Buti naman kung ganun. Ito, nagsangag ako ng kanin. Tapos nagprito ako ng itlog. Puro malasado yan dahil alam kong yun yung paborito mo. Alam mo pala? Oo naman. Paano ko nalaman? Kasi ganun parati yung pinapaluto mo kay Emma. Tapos sa sangag, gusto mo yung maraming bawang. At ito rin, nagprito ako ng danggit. At syempre, hindi ko nakalimutan yung paborito mong sausawan. Suka na may sili at maraming sibuyas. Sige na, kumain na tayo. Ako na maglalagay ng kanin sa plato mo. Ayan, ayos na ba? Oo, ayos na yan. Salamat. Teka, pipilihan kita ng itlog. Ito na lang. Malasado pero medyo crispy ang gilid. Ayan. Danggit. Ito yung sausawan. Kaya na? Salamat. Ang sarap ng pagkakasangag ng kanin Parang kahit ito na lang ayos na ako Mabuti naman nasarapan ka. Nga pala. Kung gusto mong lumabas, sige lang. Walang iistorbo sa'yo dahil nakimama yung mga bata. Ay naku, mabuti na lang. Kasi gustong gusto ko na talaga magpahilot. Tapos itong mga kuko ko, ang pangit na. Yun, sakto. Di bibigyan kita ng pera mamaya para gawin mo lahat ng yan. Gusto ko ma-relax ka ngayong araw na to at magkaroon ng oras para sa sarili mo. Ba't ka nakatingin sa akin? Parang ngayon ka lang kasi naging ganito sa akin. Ngayon mo lang ako inasikaso. Kaya nagulat ako na may mga alam ka pala tungkol sa akin. Siyempre naman asawa kita
Dapat lang na alamin ko yung lahat tungkol sa'yo maski yung maliliit na bagay. Salamat. Pinaganda mo ang umaga ko. Sus, wala yun. Ikaw, anong gagawin mo ngayong araw? Gusto mong samahan mo ako sa mall? Hindi. May client meeting ako ngayon eh. Client meeting? Ng Sabado? Oo, pero hindi kami sa office. Mag-golf habang nagmi-meeting. Ibang klase rin yung gusto ng mga boss ko eh. Pinagsasabay yung trabaho at hobby. Sige na. Kumain ka lang dyan ha. Magbibihis lang muna ako. Sige. Kain ka lang ha. Akala ko pa naman makakapag-solo na kami ngayong araw. Hindi pa rin pala. May kumakatok. Sino kaya to? Sandali lang! Sandali, nandyan na! Oh, Good morning po, Ma'am Lorena. Ami, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Dinala ko lang po yung files na hinihingi ni Sir Alfredo. Eto po. Ay naku, inabala ka pa talaga kahit Sabado. Pasensya ka na ha. Akin na yan. Okay lang po yun. Ay, pakisabi na rin po kay Sir Alfredo na approved na po yung ni-request niyang vacation leave sa katapusan ng buwan. Sa 31 po. Vacation leave? Sa 31? Teka, di ba company outing niyo yun? Bakit kailangan niya mag-file ng vacation leave? Po? Company outing? Hindi po. Nagpaalam siya kasi magbabakasyon daw po kayong dalawa. Yung sa out of town daw po. Out of town? Kami? Opo, yun po yung sabi niya eh. Oo, tama. Naalala ko na nga. Tama. Magbabakasyon nga kami. Sige, sasabihin ko sa kanya yung sinabi mo. Salamat, Ami. Salamat din po, ma'am. Bye-bye po. Ingat. Bakasyon pala. Han, may malinis ba ako medyas? Meron dyan sa cabinet. Oo nga, nakita ko na. Alfredo, dumaan nga pala si Ami. Pinapaabot tong files. Sige. Pakilapag na lang dyan sa may table. Salamat. Tapos, pinapaalala rin pala niya na approved na raw yung vacation leave mo para sa out of town na bakasyon nating dalawa. Sa 31? Pero di ba ang sabi mo sa akin, company outing niyo yun? Ano yan? Sorpresa ko sana para sa'yo. Ayoko may makalam kaya nagsinungaling ako. Sa sekretary mo, kailangan mo pang magsinungaling? Baka kasi madulas siya sa'yo at malaman mo. Basta ganun. Sigurado ka, para sa akin talaga ang sorpresa na yun. Oo naman. Para kanino pa ba? Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo. Hindi yung sinasabi mo lang yan dahil nahuli ka na sa kasinungalingan mo. Lorena naman. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo, ha? Gusto mo talagang sagutin ko yung tanong mo? Ha? Sige na, alis na ako. Sandali lang, Alfredo. Ano? Kung niloloko mo man ako, sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang, itigil mo na yan. Makipaghiwalay ka na. Huwag mo na yung patagalin pa dahil kapag napuno na ako, hinding-hindi mo na makikita ang mga anak mo. Ilalayo ko sila sa'yo at kahit lumuha ka pa ng dugo, Alfredo, hindi mo na sila makakasama pa. Tandaan mo yan. Tony, kahit nung una pa lang, hindi naman inamin ni Alfredo kung meron ngang namamagitan ulit sa kanila ni Victor. Wala akong nahuhuli sa cellphone niya. Wala rin akong nababalitaan na magkasama silang dalawa. Maliban doon sa mga regalo na nakita ko noon, wala na akong ibang ebidensya na totoong may relasyon sila. Pero ramdam ko ang lahat. Ramdam ko sa mga tingin at kilos ni Alfredo na may hindi siya sinasabi sa akin. Mas lalong lumamig ang pakikitungo niya sa akin kumpara noon. Kaya kahit walang kumpirmasyon
Alam kong nagtataksil sa akin ang asawa ko. Noong mga panahon na yon, kating-kati na akong isiwalat sa lahat ang matagal ng lihim ni na Alfredo at Victor. Sa galit at kagustuhan kong makagante, ilang beses kong sinubukan na kausapin ang mga binan ko tungkol sa pagkatao ni Alfredo. Sigurado ako na kapag sinabi ko ang buong katotohanan, parehong mawawasak ang mundo nilang dalawa. Pero Tony, bigla kong naisip ang mga anak kong sina Maya at Paulo. Ano na lang ang mangyayari sa kanila kapag nalaman nila ang totoong pagkatao ng kanilang ama? Sigurado akong magbabago ang ikot ng mga buhay nila na siyang ayokong mangyari. Kaya sa huli, pinili ko na namang manahimik at maghintay na mismong si Alfredo ang aayos ng sitwasyon naming mag-asawa. Alfredo, tama na yan. Kanina ka pa raw umiinom, oh. Halika na sa kwarto, magpahinga ka na. Mauna ka na, hindi pa ako tapos dito. Sinabi ng tama na eh. Lasing ka na. Halika na, doon na tayo sa kwarto, matulog na tayo. Ayoko pa nga sabi. Kung inaanto ka na, di matulog ka na, problema ba yun? Ano bang problema mo at nagpapakalasing ka ng ganyan? Tinatanong mo pa talaga ako ng problema ko. Parang di mo naman alam. Malamang hindi ko alam. Tatanungin ba kita kung alam ko? Kaya sabihin mo na sa akin kung ano ang problema mo. Asawa mo ko, Alfredo. Ayun na nga eh. Iyon ang problema. Asawa kita. Dami kong hindi magawa sa buhay ko dahil asawa kita. Sinasabi mo sa akin ngayon na ako ang problema mo. Oo. Dahil sa simulat sa pool pa lang, ikaw na yung naging hadlang sa totoong kaligayahan ko. Ano bang sinasabi mo dyan? Kung tumanggi ka lang sana magpakasal sa akin nun, edi sana hindi naging miserable ang buhay ko. Akala mo ba masaya ako na ikaw ang araw-araw kong kasama? Akala mo ba makukontento na ako sa'yo dahil lang sa nabigyan mo ako ng 2 anak? Hindi. Parati kong iniisip kung ano kayang buhay ang meron ako kung tinulungan mo lang sana akong hindi matuloy ang kasal. Gusto mong malaman? Oo! Kung hindi natuloy ang kasal natin, matagal nang nalaman ng pamilya mo ang totoong pagkatao mo. Matagal ka nang hindi kinikilala ng mga magulang mo dahil itinakwil ka na nila. Miserable ang buhay mo ngayon? Pues kung hindi dahil sa akin, mas magiging miserable ang buhay mo dahil nawala na ang lahat sa'yo. Mali ka, Lorena. Mas magiging malaya sana ako. Mas magiging masaya ako dahil sa wakas, magagawa ko na magpakatotoo. Hindi ko na kailangan magkunwari dahil wala na akong dahilan para magtago pa. At higit sa lahat, yung taong totoong mahal ko ang kasama ko. O anong balak mong gawin ngayon? Iiwan mo kami? Para sa Victor na yan? Ha? Sisirain mo ang pamilya natin dahil lang sa gusto mong magpakatotoo? Hindi! Hindi ko gagawin yan dahil tinapos ko na ang lahat sa amin dalawa ni Victor. Sa pangalawang pagkakataon, nadurog na naman ang puso ko. Nadurog na naman ang puso ko dahil sa'yo. Sinabi ko sa kanya na ikaw ang pinipili ko. Hindi dahil ikaw ang mahal ko, kundi ikaw ang tamang piliin dahil ikaw ang asawa ko. Pero si Victor ang laman nito, Lorena. Kahit 1 dekada na lumipas, siya pa rin ang nandito. Siya pa rin. Bakit siya pa rin? Alfredo, ginawa ko naman ang lahat para sa'yo, di ba? Minahal kita. Inalagaan. Pinagsilbihan kita. Binigay ko ang buong puso't kaluluwa ko kasi umaasa ako na isang araw mapapalitan ko siya sa buhay mo. Hindi mo kaya. Alam ko. Pero pinangahawakan ko pa rin yung katiting na pag-asa na meron ako. Kasi alam ko naman na kung ano man na mangyari, ako ang pipiliin mo eh. Kasi ako yung tama sa buhay mo, Alfredo. Ako. Hindi siya. Pero hindi ikaw ang mahal ko.
At kahit anong gawin mo, hindi mo siya mapapalitan dito sa puso ko. Hanggang ganito na lang ba tayo? Habang buhay na lang ba ako makikipagkumpetensya kay Victor? Alfredo, maawa ka naman sa akin. Ako ang asawa mo. Kaya ako dapat ang mahal mo. Alfredo, ako na lang. Ako na lang ang ilagay mo dyan sa puso mo. Kalimutan mo na siya. Hindi ko kaya, Lorena. Pag-asawa lang tayo sa papel. Oo, ikaw nga ang araw-araw ko nakakasama. Ina ng mga anak ko. Pero kahit anong gawin mo, hindi ikaw magmamayari ng puso ko. Hindi ikaw magmamayari ng puso ko. Si Victor yun. Wala nang iba. Pues magtiis ka. Ito na ang buhay mo. Ako na ang asawa mo at ina ng mga anak mo. Nasa akin ang lahat ng karapatan. Kaya kung ako sa'yo, umpisahan mo ng kalimutan si Victor at pag-aralan mo kung mahalin. Siguro naman hindi mo gugustuhin na mawala ang lahat sa'yo dahil pinili mo lang ang mali, di ba? Uulitin ko. Ako ang tama sa buhay mo, hindi si Victor. Umakyat ka na lang sa kwarto kapag tapos ka na dyan. Tumabi ka sa akin at yakapin mo ako. Gaya ng ginagawa ng isang normal na mag-asawa. Tony, nagmistula akong kontrabida sa pag-iibigan ng dalawang tao. Pero alam ko naman na kasalanan ko kung bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon. May pagkakataon akong umalma sa pagpapakasal ko kay Alfredo. Pero hindi ko ginawa sa pag-asang matututunan niya kung mahalin balang araw. Tony, lumipas ang higit 1 dekada. Pareho nang nakapagtapos sina Maya at Paulo. Umalis na rin sila sa bahay at nagsarili na ng tinutuluyan. Kaya heto, kami na lang ni Alfredo ang naiiwan sa aming bahay. Maayos pa rin naman ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. Pero tila isa na lamang akong kaibigan sa kanya. At ngayong malalaki na mga anak namin, nakaramdam ako ng takot. Baka isang araw, tuluyan na akong iwan ni Alfredo dahil tapos na ang kanyang obligasyon sa aming pamilya. Pero habang hindi pa dumarating ang araw na yun, patuloy pa rin akong nananalangin sa Diyos na hanggat humihinga ako, ay hindi ako iiwan ni Alfredo. Hindi ngayon na kami matanda na at balang araw ay manghihina na rin ang pangangatawan. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Suma sa puso. Suma sa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Suma sa puso.